Simula na po tayo sa munting service natin. Service meaning, pagpipray po natin yung pamilya, we're gonna share the Word of God sa Bible, and then we're gonna honor po yung mga huling last night po ngayon ni Zane, hindi ba? But before that, tawagin po natin sa ating mga kaibigan to lead us in an opening prayer. Let's all close our eyes and bow our heads and let's pray. Our gracious Heavenly Father, God, we thank you for this day. We thank you for this humble heart that is in front of us to you, O God. And we just pray that you are there to be in the midst of us, O God. We thank you for comfort. We thank you for that peace that is in our hearts, O God, for today, O God. We thank you for everything, O God, for the love, the peace and unity that you have given each and every one of us today, O God. And Lord, as we proceed to the service, O God, may you touch our hearts, O God. May you touch our minds, O God. That we will be enlightened, O God, by your word, O God. That it will be our stronghold because of you, O God. Because of your word, O God, we will have extraordinary strength that comes from you. We may feel O God, to each and everyone's lives here who is listening, O God. We thank you, Father, for everything. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Salamat po. Well, di ko po yung na-expect na ako po bago po magsimula, ako po yata kailangan ipagdasal eh. Dahil ako po naiiyak rin. Naiiyak po ako kasi nakita ko po si Zane nung mga huling panahon niya, huling times niya, mga huling hininga. And natutuwa ako kasi looking at the pictures and parang, putol yung paan, cancer, lumaban, all of that. Tapos na yung paghihirap. Amen? Tapos na yung paghihirap. Yun yung nakakatuwa eh. That's the hope that you and I can have in Christ. We are not without hope. Kasi meron pong somebody who conquered death. And that's the name of Jesus. And I'll tell you the story later. What's the purpose po ng isang funeral service like this? Is to honor the dead and to reflect po, to give a short encouragement po para sa mga taong nagluluksa. Sabi po sa Bible, it is better to be in house of mourning than to be in house of feasting, because that is the end of every man and the living takes it to heart. Ibig sabihin po noon, mas mabuti raw po sa mga ganitong panahon at oras dahil lahat po ng tao naaalala na kamatayan ang haharapin nating bawat isa. Amen? Sino po makakapagsabi dito na doon lagi po nagjo-joke tayo, di ba? Una-unahan lang yan, ha ha ha. Pero pag may namatay pong may kapamilya or kaibigan, wala po nagtatawanan. Sabi po, sino pong gustong mapunta ng langit? Taas lahat kamay. Sino gusto mauna? Ikaw na lang. Pero totoo po yung sinabi ng Bible, during these times, marami tayo nare-realize. We realize, number one, limitado ang buhay. Temporary po ang buhay. Pangalawa, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin. Hindi ba? How old is Zane? 12? 12. Nung kinento ko po siya sa ka-church din namin, parang ako mismo nalulungkot din eh. Nalulungkot din po sila, parang so much opportunity. So much possibilities na, ano kaya siya paglaki na doktor ba siya, engineer ba siya, hindi natin malalaman eh. But nevertheless po, sa panahon ng pagluluksa na ito, ang purpose po natin is magbigay ng encouragement para sa mga naiwan. Sabi po, ang mga ganitong panahon, it's not really for Zane na namayapa as much as it is sa mga taong naiwan. Why? Because si Zane, masaya na kay Lord eh. Nasa langit na po siya. Sa langit po, wala nang treatment, wala nang sakit ng cancer, wala nang tears, wala nang lungkot. Pero tayo, sabi nga po, tayo, harap pa tayo sa traffic. Tayo, harap pa tayo sa mga bills to pay, magkakasakit pa po tayo, mararamdaman pa po natin yun. Pero the hope that we have is, Zane is already in peace. Let me just share with you something. Maybe some of you are asking kung bakit po ang tao namamatay. Lahat naman po natin alam yun, di ba?
Sabi po sa Romans 5:12, I'm reading Tagalog Bible. Romans 5:12, sabi po doon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, husgang tao, si Adan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan daw po lumaganap saan? Sa ilang tao? Sa mayaman, sa mahirap? Sa bata, matanda? Hindi po. Sabi sa Biblia, lahat ng tao. Ibig sabihin po, si Zane, ang baby, 15 years old, 20 years old, 8 years old, lahat po sabi sa Bible, we are all tainted by sin. At dahil po tayo lahat nagkasala, tayo po lahat ay haharap sa kamatayan. That's what the Bible says. At kaya po ang tao namamatay, kaya po epekto ng sin ito eh. Epekto yung ating yung katawan, nanghihina, katawan ay bumabalik sa lupa dahil po sa epekto ng kasalanan. Ano pa sa Pero ayun po ang tinatawag na inherited sin. Pero ano po ang gusto kong iparating sa inyo ngayong oras na ito? Ano po ba ang ating pag-asa? Sa oras na ito nagdulog siya tayo, ano pa pag-asa natin kay Zane? Ano pa may balak, meron po ba tayong dahilan para magdiwang? Meron po. Unang-una, I'll give you 2 reasons. Mabilis lang po ito. Ang importante mag-pray natin yung mga kamag-anak. Unang-una, may pag-asa tayo dahil lahat po ng children under the age of accountability na pupunta sa langit. Ulitin ko po yun. For example, may isa pong baby. Sabi po sa Biblia, lahat namamatay. So, paano kung isang infant namatay bago isinila? Meron po akong nakilalang gano'n. Pagdabas pa lang siya pupunan, patay na eh. Naipit yung leg eh. Paano yun? Napupunta ba yun sa langit? The Bible says yes. Bible says yes. Ang tanong po doon is when at kailan ang age of accountability. Ibig sabihin, age of accountability is kailan. Paano mo masasabi pag ang isang bata namatay, mapunta langit o impyerno? Paano? Meron bang number yun? Basically po, pag binasa natin yung Bible, wala siyang actual number. Pero ang prinsipyo ay ito. Dadating sa oras ng panahon, kunyari ikaw, ilang taon ka na bro? 12. Dadating ang panahon sa isang buhay ng isang bata na malalaman mo kung tama o mali ang ginagawa mo. May mga bata ho na iba-iba yung maturity, di ba? Hindi natin masasabi kung ang isang tao ginagawa niya yung alam niya, kasalanan niya, alam niya at mabuti yun, hindi. Only God knows kung kailan ang isang bata nagde-decide para kay Christ. We don't know if Zane, lahat ng ginawa niya sa buhay for her 12 years, we don't know if she knew what she did was right or she knew what she did was wrong. The important thing is this, alam ni God if Zane did the right thing, alam ni God if Zane believed in Jesus, and alam ni God what we can put our faith upon is that God is righteous and just and merciful at kaya niya pong patawarin si Zane. Number 1 po yun, that's one hope. Pero ang pinakamaganda pong hope na makakasigurado po tayo is ito po. Before po si Zane is nalagutan ng hininga, for the last night, we went there, and then nakita po namin si Zane, naka-gas mask na lang o automatic na lang yung paghinga niya. Response of the body because there's already water and 2 more. But alive pa po yung brain. Pagpasok po namin, naramdaman niya yung pumapasok, umiyak po siya kasi alam niya may tao. In other words, last thing that goes out sa conscious ng isang tao is the hearing. Kinausap po namin si Zane. Sabi ko, Zane, sabi ko, Lord, paano ko papaintindi sa isang 12-year-old that Jesus died for your sin? How are you supposed to tell a 12-year-old if he does... Alam kaya ni Zane ang concept ng kasalanan? Alam kaya niya ang concept ng kasalanan binayaran ni Kristo? Alam ba niya kung saan siya pupunta pagkatapos nito? Sabi ko, Lord, papaano? Ang prayer ko, simpleng dasal, sabi ko, Zane, Jesus loves you. He died for your sins. Gusto ka niya makasama. Naniniwala ka ba sa Kanya? Ako personally, kung narinig po niya yun, there's no reason kung bakit natanggihan niya. Ako personally, I believe po that Zane, before kinuha ko siya ni Lord, she accepted Jesus Christ. After that, around an hour, nag-text po si tita, sabi niya, Zane's gone. Sabi po, parang hinintay lang kami. Hinintay lang na marinig
that the Savior of the world na namatay 2,000 years ago, namatay din para sa Kanya at para sa ating lahat. Ito po ang mensahe na narinig din ni Zane. I'll put it in these words. Sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. In other words po, ano po yung pag-asa natin at bakit po tayo, yes, bittersweet, nakakalungkot po, just the pictures and magpapasko. Did I say more? Nakakalungkot po. The memories will be there, diba? Pero naiyak din ako kasi masaya eh. Dahil, she's in heaven, that's it. Graduate na, sabi nila. Meron tayong reason na magdiwang at maging maligaya dahil si Kristo ay dumating, namatay at nabuhay. Meron po tayong pag-asa na one day, sabi ni Lord, Zane will also be resurrected at magkakaroon po ng reunion sa langit. That's the hope of the message of Christ. That's the hope of Christmas. Hindi po party lang, hindi po gifts lang. The hope of Christ. Kaya po siya pinanganak. It's a symbol of hope, symbol of forgiveness, symbol of eternal life, which Zane accepted. Ano pong sabi sa Bible? John 3:16, God so loved the world, He gave His only begotten Son, whomsoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Zane believed in Christ, she will not perish, she will have everlasting life. Just like you and me. At kung sino sa mundo ang maniniwala kay Kristo. Pero po ito ang tanong, naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo? I will end with this story. Remember the story of Martha? Or Lazarus? Martha and Mary, Lazarus, magkakapatid sila tatlo, hindi ba? When Lazarus died, inalaw ni Jesus for a couple of days bago mamatay si Lazarus. And then Jesus came, dumating siya sa point na kung saan binuro si Lazarus. Sabi ni Martha, Lord, kung dumating ka lang sana hindi namatay si Lazarus. Sana. Alam ko, kaya mo siyang buhayin, Lord eh. Alam ko, kaya mo siyang pagalingin eh. Pero namatay. Pero sabi ni Jesus kay Martha, chapter 11, John, verse 25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pero may tinanong si Jesus, sabi niya kay Martha, pinaniniwalaan mo ba ito? At yun po ang tanong sa bawat isang tao, mayaman, mahirap, matanda, bata, naniniwala ka ba kay Kristo? Si Kristo po hindi relihiyon, siya po'y tao. Remember, nung si Jesus nasa earth, marami pong relihiyon noong unang panahon, hindi ba? There were Greeks and Romans and Jews, kaya siya pinako, hindi ba? Kasi sabi niya, lahat lang yan, hindi niya ililigtas niyan. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makakadaan sa makakapunta sa langit kundi sa akin. Sabi nila, ano ka? Hilo? Pako yan si Kristo. You see? It's not religion, friends. It's the person and work of Jesus Christ. And Zane, the hope that we have is Zane is now in Christ. And the promise of eternal life is now hers. That is the reason po na meron tayong pag-asa. One day, we can have a reunion that you and I can have. The question is, tayo po ba ay naniniwala? Can I invite everybody to please just bow down our heads? I would like to pray for you. Before we pray for the family po, can I invite everybody to please bow down your heads? Kaibigan, tito, tita, hindi ko po kayo, maybe hindi po ako kilala, hindi ko po kayo kilala, pero may purpose po ang oras na ito. Maybe ginamit ng Diyos sa pagkawala ni Zane para marinig mo ang kanyang ebanghelyo, ang mabuting balita ni Yesu Kristo. Narinig mo ang salita niya na kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, magkaroon ng relasyon sa Kanya, ikay patatawarin sa kasalanan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.
Ito lang po ang tanong niyo sa iyo at ang tanong niyo sa bilyon-bilyong taong nabubuhay sa mundo ngayon. And 2,000 years ago, yun din ang tinatanong niya. Same question na tinanong niya kay Martha, naniniwala ka ba sa akin? Nananalig ka ba sa akin? Hindi ko tinatanong kung nananalig ka sa akin in your mind, nananalig ka ba sa akin sa puso mo? Sino ako sa buhay mo? Sino ako? Ako bang hari ng desisyon mo? Ako bang hari ng buhay mo? Ako isa lang ba akong tao na pinupuntahan mo, piglig mo? Yun po ang tanong sa atin. Kung ang kasagutan po ninyo ay, oo, Jesus, gusto kong makasigurado na pag namatay ako, pupunta ako ng langit, dasalan ninyo ang itong dasalin na ito sa gagaling sa inyong puso at kausap nyo ang Diyos. Panginoong Diyos, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka, at patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Manahan ka sa aking buhay magmula ngayon. Dahil namatay ka sa akin, mamumuhay ako para sa iyo. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sabi po sa Bible, John chapter 1 verse 12, to those who believe in Him who? Jesus. He gave the right to become children of God. Lahat po na nananalig kay Kristo, personal relationship, siya po nagbigay ng karapatan maging anak ka ng Diyos. Sino po? Simbahan ba? Hindi. Pastor ba? Hindi. Pari ba? Hindi. Politiko ba? Hindi. He gave the right. It's because He's the one who died and He's the one who rose from the dead. Pwede po natin maanyayahan ng pamilya. Immediate family po and those titos and titas. This is the most important part. It's for them. It's for encouragement for them. Pag-pray lang po natin sila. Dito po tayo. So, Tito, Tita, kay Sherwin, Chilengleng, and immediate families, kami po lahat ay nakikiramay. Bakit ba naman kami nandito, di ba? Kasi kami naman po mahalin naman natin si Zane For most of us, si Zane po ay parte ng buhay po natin. For some, anak, kapatid, pinsan, pamangkin, and lahat po tayo nagduluksa. Pero praise God dahil may pag-asa po tayo at may reason po tayo maging maligaya. Tapos na po ang paghihirap ni Zane. And now she's with the Lord. Sabi doon, forever, for all eternity. Sa lupa po, kimakanta tayo about Jesus. Ngayon, she's actually there seeing Jesus. Can we all extend our hands po sa kanila pagkadasalan po natin sila? Lord, sa oras po na ito, hindi po namin na ma-describe ang aming pong nararamdaman. Words cannot fully comprehend, Panginoon, or communicate ang aming pong lungkot at bighati sa oras na ito. Maybe, Lord, naiiyak na namin ang lahat ng pwede namin iiyak. Nailuhod na namin ang lahat ng pwede namin iluhod sa iyo sa panalangin, Panginoon, lalong-lalo na nung dumadaan si Zane sa therapy and, lahat ng paghihirap. And Lord, sa totoo lang, pwede naman kami maging honest sa iyo eh. Sa totoo lang, Lord, hindi po maiwasang magkaroon ng tanong sa aming isip. Unang-unang tanong dyan, bakit eh? Unang-unang tanong is, bakit? Pero Lord, sa oras na ito, nare-realize din namin na hindi namin posibleng maintindihan lahat. Pag binasa po namin ng inyong salita, may isa pong tao ng pangalan Job. We remember his name. Si Job po, nawala lahat sa kanya, pamilya niya, negosyo niya. Siya mismo muntik pang mamatay sa sakit. Nung itinanong niyo sa inyo, Diyos, bakit mo hinayaan ito sa buhay ko? Hindi niyo nga siya sinagot, Lord eh. Hindi niyo binigay sa kanya yung reason kung bakit. Pero ipinaalala niyo sa kanya na kayo ay mas malaki sa kamatayan. Na kayo ay napagtagumpayan niyo ang kamatayan.
Ibig sabihin, Lord, sa amin po na ito, na maybe may mga tanong po sa buhay namin na in this life hindi naman masasagot. Pero isa po ang inyong ipinarating sa amin na binigay nyo na ang tagumpay kay Jesucristo at yun po ang dapat namin tingnan. Doon po kami kakapit, Panginoon, sa mga darating na Paskong malulungkot kami. Doon po kami kakapit, Panginoon, sa mga darating na araw na maaalala namin yung memories, Panginoon. Napakahirap po nito, Lord, dahil alam po namin na hindi basta-basta makakalimot yung mga good memories, Lord. But nevertheless, just like the song goes, Lord, na because you live Jesus, we can face tomorrow. May pag-asa po ang kami, may pag-asa po ang pamilya na ito na maging matatag dahil sasamahan niyo po sila sa bawat oras at sandali, Panginoon, for the coming days and weeks after this, Lord. Pangalawa, Lord, we pray that you will help this family acceptance, Lord. Pinakamahirap po sa lahat is acceptance, Lord. Acceptance of the fact na wala na po si Zane. Acceptance of the fact, Panginoon, that you hold our lives in your hands. Lord, remind niyo po sa amin lahat bilang sanlibutan na kayo po ang lumikha ng buhay, kayo po ang nagsusustain ng buhay, at kayo rin po ang may karapatang kumuha ng buhay. Mahirap po ito maybe in our minds to understand, but Lord, help in our hearts to understand this. And because of that, kapag na-accept po namin ito, nagkakaroon po kami ng kapayapaan na alam ninyo ang best, Panginoon, when it comes to matters of life and death. So Lord, inaangat po namin ang pamilyang ito, ang kanila pong puso, ang kanila pong isipan, ang kanila pong kinabukasan, ang kanila pong magiging desisyon after this season sa kanilang buhay, na nawalan sila ng mahal sa buhay, nawalan kami ng mahal sa buhay, Panginoon. But we can also take joy for the fact, Panginoon, na masaya na po again si Zane sa inyong feeling, Panginoon. Wala na pong luha, wala na pong lungkot, hindi na po siya pupunta ng ospital, hindi na po siya kukuha kakain ng medication or something, hindi na po siya mahihirapan, Lord. And in that sense, Lord, masaya kami. Help us to be joyful in that, Lord. Na mas masaya siya dyan kesa dito. Mas masaya siya dyan sa piling nyo kesa dito na nahihirap, Lord, eh. Kasi Lord, whether we like it or not, epekto to ng kasalanan namin tao, eh. Pero salamat, Lord, dahil binigyan nyo kami ng tagumpay at pag-asa. Salamat, Kristo, dahil sa inyo may kapatawaran ng kasalanan at mayroong pag-asa ng buhay na walang hanggan. At ito po ang aming pinagkakapitan ngayon. Salamat sa victory na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin na tumatanggap sa iyo. At more importantly kay Zane, Panginoon, na nakarinig ng iyong ebanghelyo for before death overtake her, Panginoon. Salamat, may mercy pa rin kayo, may grasya pa rin kayo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. So Lord, from this moment on, we pray for encouragement sa buong pamilya. We pray, Panginoon, for strength and endurance, Panginoon. We also pray for the finances and lahat po ng mga expenses that will be incurred during this time ng inilibing and all of that. And isa lang po ang aming dasal din as well, na sa mga panahong mag-isa at maaalala nila, kayo po ang comfort, Holy Spirit. Lord, nandito kami sumusuporta, yayakapin, aakbayan, bibigay ng bulaklak, magko-condolence, pero that can only go so far, it can only do so much. Ultimately, Panginoon, kayo lang po ang yayakap sa amin ng presensya nyo, eh. Ultimately, pag iiyak kami sa mag-isa sa kama namin, maaalala namin, Lord, kayo lang naman makakapagbigay sa amin ng kapayapaan na hindi mabibigay ng kahit sino man, eh. At ang katotohanan ng iyong muling pagkabuhay, ang aming pong titingnan, Panginoon, there will be a grand reunion when all this has ended, Lord. Yun po ang pangako ninyo. In your place in heaven, Lord, there are a lot of dwelling places, Lord. Nasabi ninyo kayo babalik one day, na lahat na nagpalataya sa inyo, sasama uli sa iyo, Panginoon. So, Lord, ang aming dalangin, alam namin na inyong naririnig. Dahil historically, kayo po'y nabuhay sa patay, ibig sabihin, lahat po na ginagawa namin ngayon, hindi walang kwenta. Ang aming dasal, naririnig ninyo, ang aming pananampalataya ay naririnig at totoo, Panginoon, dahil kayo po ay buhay. So Lord, once again, we dedicate this entire family to you. Be with them as they move forward, Panginoon, sa mga darating na araw. At lalo-lalo na po ngayong Pasko, Panginoon, mag-New Year, and the next birthdays, Panginoon.
Nagpapasalamat kami sa regalo niyo sa amin na si Zane. Salamat for all those years. Blessing po siya. Yes. Amen. Blessing po siya sa bawat isa sa amin. And because of that, we are grateful for the life that you have given her, Panginoon, din. Sa buhay din, naging effect sa bawat isa sa amin. So Lord, yun, thank you once again, and we give back all the glory, honor sa iyo. It's in Jesus' name. Amen and amen. Well, let's give the Lord a big clap offering, please. Ngayon po, maupo na po kayo. Ngayon po nagtatapos ang ating munting service. Naway kayo po na-bless at nakadinig ng Gospel of Christ. And Merry Christmas po sa inyong lahat. And a Happy New Year po. Take care.